lesson natin siguro dito is mapapulis natin yung social media na posting to be a news outfit. Damay-damay na puto maya, anak ng kagwang. Damay ang lahat ng mga political vloggers dahil po sa nangyayari kay Franco Mabanta. Anak ng kagwang, okay sana kung lahat. Kung tayo lang mga didiis, ang pagtripa ng hinayupak ng gobyernong nakangiwi ang pangain. Ay, dali na tayo dito lahat. Talagang legit, mukhang uubusin tayong mga didiis political vloggers ng gobyernong Marcos. Ayon kay Matibag, populisin di umano niya ang mga political vloggers. Anak ng kagwang naman. Si Jihero, dinamay rin po ni Matibag. Kasama na po siya sa person of interest tungkol sa di umano'y pangingikil ni Franco Mabanta ng PGMIN kay Tambaloslos. Wala na. Franco Mabanta, trinidor ng tito niyang si Bungit. Ito talaga yung mukhang nakikita natin dito. Na-trinidor talaga siya. O hindi rin natin alam yung kwento talaga totally. Kasi siyempre, may mga half-truth. Tapos siyempre, hindi rin natin may iwasan yung mga spekulasyon. Ano ba talaga ang totoong nangyayari? Sino ba ang nakikinabang ng ginawa ngayon ni Franco Mabanta? Kasi pag tiningnan ko po, ang tinatamaan tayo mga Duterte diehard supporters dahil pilit nila pinapahid sa mga Duterte itong personalidad ni Franco Mabanta na umano didiis. Pero malaman-laman nga natin, si Franco Mabanta mas malapit sa pamilyang Marcos. Tito-tita nga di ba? Ang tawag Tsaka bro, Sandro, no? Di ba kaya, no? Kung sakaling drama po ito, yung ginawa kay Franco ngayon, di ba kaya ay sinadya nila para magkaroon sila ng reason kung bakit populisin ang lahat ng mga political vloggers. Di ba ho? Baka nga lang. Pero anyway, magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mr. Historiador, pangalawang YouTube channel po natin, pa-subscribe. Ang nakapagtataka kasi itong si CJ Hero, nadamay na tungkol sa nangyayari kay Franco Mabanta. Pero bago po yan, pakinggan po muna natin ang balitang ito. Narito. Sa isang press conference, inilahat ng National Bureau of Investigation na nagsimula pa noong 2025 ang umano'y pakikipagnegosasyon ng isang kilalang personalidad sa kampo ng isang kongresista. Sa panahong iyon, hindi pa pinangalanan ang mambabatas na hinihingian ng pera ayon sa investigasyon ng NBI Organized and Transnational Crime Division. Ayon sa NBI, umabot sa 350 million pesos ang hinihinging halaga 2 linggo bago ang operasyon. Bago ito ibinaba sa 300 million pesos bilang final demand. Kapalit umano nito ang hindi paglalabas ng isang sensitibong video na sinasabing nag-uugnay sa complainant sa aligasyon ng korupsyon. May ipinadala ring bahagi ng video upang patunayan ng banta. May itinakda ring deadline ang mga suspect na ilabas ang video noong Mayo 5 kung hindi mababayaran ang hinihinging halaga. Bali yung sa 300 million na nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Tapos yung threat naman is merong deadline So kung hindi masettle yun, May 5 magre-release sila ng first part 1 ng video. Dahil dito, naglatag ng entrapment operation ng mga otoridad. Bandang alas 5:30 ng hapon ng Mayo 5, nakipagkita si Franco Mabanta, founder at chairman ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, sa mga undercover agent na nagpakilalang kinatawan ng complainant sa isang hotel sa Makati. Sa pulong, muling itinit ang demand at iniutos na ihatid ang pera sa isang kontak sa loob ng isang pribadong club sa Pasig. Sa itinakdang lugar, tinanggap ng 2 suspek ang unang bahagi ng bayad na umabot sa 75 million pesos o katumbas ng 3 maleta. Dinala ang pera sa isang function room kung saan naghihintay ang iba pang kasamahan. Nung binigay po namin yung pera, hindi pa rin namin tinuloy yung taong umanggap kasi hindi naman sila yung kausap namin initially. So nagkaroon kami ng follow-up surveillance and tailing. So sinundan ho namin hanggang sa time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, si Mr. Franco, na siya kausap namin. Ilang sandali pa kumilos sa mga operatiba at isinagawa ang pag-aresto. Na-aresto sa operasyon sina Mabanta, Erickson James Pacaba, John Alexander Vasquez Gomez, Jardine Christian Serrano at Franco Jose Gallardo. Na-recover mula sa mga suspek ang entrapment money at mga mobile phone na pinaniniwala ang ginamit sa koordinasyon ng transaksyon. Sa ngayon, nasa kustodiya ng NBI ang mga suspek at naharap sa kasong robbery o extortion. Isinasa ilalim din sa pagsusuri ang posibleng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa paggamit umano ng online platforms sa pananakot at transaksyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi maaaring gamitin ng digital platforms at kalayaan sa pamamahayag bilang panakip sa pangingikil at iba pang illegal na gawain. Patuloy ang investigasyon ng NBI kabilang pagsusuri sa mga account, komunikasyon at iba pang posibleng sangkot sa kaso. It will still be an ongoing investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So we will look into yung mga telepono and accounts, social media. There are several social media accounts that was mentioned and linked to PGMN. So it will be a continuing investigation. Samantala itinanggi ni Mabanta ang mga aligasyon ng umano'y tangkang pangingikil laban kay Romualdez. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNA News. Alam mo sa akin lang nagkamali dito si Franco Mabanta. Yan ang maliwanag dyan. O baka naman kasi talaga, ginamit niya talaga itong PGMN para magkaroon ng pera. Kasi kung ang advokasya mo bilang isang social media vlogger or social media influencer,
ay para sa katotohanan, hindi ka sana nakipagkasundo dito sa mga demonyo. Narinig niyo po yung balita ng Isiminay, nung nagbigay pala ng pasiunang bayad, entrapment operation, hindi pa talaga sila hinuli. Kasi nga, hindi naman yun ang subject. So, wais din itong si Franco, iba yung pinapaharap sa undercover agent. Kamalas-malas nila, nakipagkasundo sila kay Martin Romualdez. Yung pala, NBI na yon, no? So, isipin mo, wala si Franco doon. So, hindi hinuli. So, minanmanan pa. Hanggang dumating doon sa condo unit kung saan nandun sila, kasama na si Franco. Saka ho, hinuli. Ako napaisip lang ako talaga eh. Bakit ka nakipagkasundo dito sa kampo ni Martin Romualdez? At hinarap mo pa. Una, yung una siya nang nakipag-negotiate eh. Doon sa, di umano yung nagpapanggap na grupo ni Martin Romualdez. Tapos nung nagkasundo na, magbayaran na, ibang grupo. So siya naghihintay na lang doon sa kundo nila. So ano ang nangyayari dito? So nahuli. Tsaka ako, pag ikaw gagawa ka ng katarantaduhan, bakit talagang ikaw mismo yung nakipagkausap, no? Nakipag-negotiate at humarap. Nung nagbayaran iba ng tao. At bakit nilalapit mo sa kapahamakan ang inyong sarili? Di ba kaya? Itong si Franco Mabanta ay full guy din po ito. Collateral damage din po, parang sacrificial lamb na. O ano, Franco, magiging sacrificial lamb ka namin, ha? Anyway, ang kaso mo lang naman ay extortion. Kasi nagulat ako, may robbery, no? Ano nagiging robbery ho yun? Di naman nagnakaw, lumabas, merong negosasyon, extortion talaga yun, no? Kung ang pagbabasihan natin, yung mga report ng mga media, extortion, lumalabas. So yung piyansa ng extortion, 20,000 to 200,000. Yun po yung piyansa. Maliit lang. So ibig sabihin, pwede siyang makalaya anytime. Pero, meron ng impact ito sa mga political vloggers. Kagaya po ngayon, no, ito, sinabi na po ngayon ni Matibag, pupulisin daw kaming mga political vloggers. So malamang ang pangunahing kontrarya nila, tayong mga nagkikriticize sa gobyerno. Nagkaroon nga ng rason eh, ang gobyernong Marcos na ito ang gagawin namin sa inyo. Hindi ba kaya talagang drama lang ho ito, ang purpose lamang takutin tayo, patahimikin lahat ng mga political vloggers. Kasi sabi nga ho ng isang abogado, si Atty. Salpanilo, dapat nilabas mo na yung video, no? Yun ang mahalaga kasi. Bago ka nakipagkita dito, anak ng kamote, dapat inilabas mo yung video kung meron. Bakit kailangan mo pa makipag-negotiate? Kasi nga pera. Mang-extort nga. Yun ang nakikita ko dito, extortion talaga. Ang lumalabas, kung ang pagbabasihan natin, yung mga lumalabas na rin, mga balita, no? Mga ibang statement, at saka, ina-analyze natin ng maayos. Kasi 2025 pa daw, yari na po yung video. So, kung yari na yung video, bakit hindi mo inilabas ng 2025? 90 minutes lang yan eh. Aabot ba ng ilang buwan yan pag gagawa ng video, pag-taping ninyo, anak ng kagwang? Ngayon tuloy, maraming nadadamay. Ngayon, si CJ Hero, hindi natin alam kung bakit idinamay ito ni Matibag. At isa na po ngayon sa person of interest kasi nga, nagiging host si CJ Hero dyan sa PGMA. Yan ang isa sa mga reason natin. Pero ako, humanga talaga ako dito kay CJ Hero. Kamakailan lang, last week ko lang ito fina-follow eh. Kasi nga, yung mga post niya sa social media against komunista, mga NPA, diyan sa diyan sa mainit eh, yung recruitment ng mga makakaliwang grupo, mga kabataan party list. Pero ngayon dinamay na. At saka ito meron ito ilalabas kong bidyong ito. Inilabas ng NBI yung conversation ng grupo ni Franco at mismong si Franco, may audio conversation at nung kausap na NBI undercover agent. Yun ang inilabas ng NBI. Pero gusto ko sana inilabas din nila ang usapan ng kampo ni Martin Romualdez at ni Franco. Nung una kasi kailan lang naman pumasok ang NBI. Nagsumbong siguro si Martin Romualdez, ganun. Pero anong kahangalan ho ito na pinasok mo, Franco Mabanta, ang inyong sarili sa isang kumunoy? Kasi ako, tingnan mo bakit ako harap dito kay Martin Romualdez? Alam ko sindikato ito eh. Kahit siguro may video akong hawak patungkol sa kanya, hindi ako maglalakas ng loob na humarap dito sa mga sindikatong ito. Alam kong sindikato sila. Ano po ang mangyayari sa akin? Hindi ako sindikato eh. Vlogger lang ako. Social media influencer. Hindi ko nga kilala to si Franco Mabanta. Ngayon ko lang pinasok yung account niya. Uniteam talaga siya noong 2022. Yan ang nakikita natin. Kaya iniinugnay nila sa mga Duterte. Pero hindi po pwede sa mga Duterte lang. Kasi kung tiningnan mo, nagiging social media director talaga siya, producer, itong si Franco ni Bongbong Marcos. O ito, sa pagkakataong ito, damay na itong si CJ Hero. Isa na po sa person of interest, ang magaling na political vlogger. Grabe, ayos pa naman ang kanyang paninindigan. No? Pakinggan natin ang, ang komento ni Atty. Salpanilo. Narito po. Yan, Atty. Sal. Ay, may dugtong ko na lang din po, Atty. Sal, dahil paglabas po ng balitang yan ay nagpalabas din ng pahayag ang Malacanang at nilinaw nila na hindi nila kaibigan or hindi daw kaibigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mabanta at itinuro na ang mas malapit pa umanong kaibigan nito or may ugnayan sa mga Duterte. Gayunman, lumabas din sa mga lumang post ng content na nakatrabaho at sumuporta rin siya sa kampanya ni BBM kabilang yung pagiging bahagi ng online influencer network noong 2022 elections, Atty. Sal. Ano pong inyong komento sa isyong ito? Mas interesado ako doon sa video. Tama. Ano kaya ang nilalaman ng video niyo? At laki ng hinihingi para hindi labas. Mas interesado ko doon. Ano kaya kung ilabas nila yan?
Tanungin natin si Martin. Martin, ano ba yan? Speaker. Ano ba yung ayaw mong ilabas? Mm. O ikaw naman mabanta. Ano ba yan? Mas maganda yun. Yun ang QC. Mhm. Kasi hindi ka hihingi ng ganong kalaki. Mm. Kung hindi ganong kahalaga ang video na makakasira doon sa ini-expose mo. O, mas interesado ko yun. Antayin natin. May lalabas pa kaya yan, Attorney Sal, na nadakip na yung nadakip na yung founder nung yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network. I'm sure meron mga kopya yan. May kopya yan. Ganyan talaga pag mga explosive na video. Kinokopya ng marami na yan. Para kahit na mahuli yung isa, meron ka pang kopya. Alabasin niya na. Kung malaman namin kung ano yan. Tama. Mm. Para ebidensya labang kay Martin. Pero magiging ebidensya kaya yan, Attorney Sal, halimbawa na naipalabas siya, magagamit against Romualdez, Attorney Sal, sa pagsampa ng kaso. Bakit naman hindi? Kung yung video yun, alam naman ni Martin. Kasi kumisan yung mismong mga subject, pinipidyo nila mga sarili nila for their own, for whatever reasons. Pangalawa, yung kumuha niyan, pwede magsalita ng binidyo niya. At saka kahit na inadmissible in evidence na tinatawag, kahit hindi pwede sa konti. Pag yan ay inilabas mo sa publiko, yung taong bayan mas mahalaga dyan. Malalaman nila kung anong kalokohan mo. Kahit ma-observe ka dyan sa court, alam na nila na may nangyari. Ako tama dito si Atty. Sal eh. Ilabas nyo yung video at saka yung issue dito yung video. Kung meron talagang video yan, bakit nakipag-negotiate ka agad dyan kay Romualdez Grupo? Dapat nagpalabas ka muna ng teaser, di ba? Para papatunayan na may video kami. Ito kami, may video kami, o, di ba? Mag-extort kami sa inyo. Pero tayong lahat, wala man lang tayong napanood na video dito sa Peanut Gallery. O, ngayon, nalaman na lang natin na may video pala silang hawak, 2025, putang ina Franco. Kung meron yan, ilabas mo na. Ang dami na pong mga Pilipino na excited na makulong lahat ng mga kurakot. Ilabas nyo. So ano pong ginawa nyo dyan sa video? No? Anong laman? Yan ang malaking tanong dyan. At meron ba talaga? Anak ng kagwang naman talaga. Sige, ito, dahil dyan, nadadamay na po itong si CJ Hero at tungkol po sa nangyayari dito sa pagkatakip kay Franco Mabanta. Ito, narito po. Nasa NBI detention facility na sa Muntinlupa ang may-ari ng At meron din silang inilabas dito na audio ha, yung conversation ng NBI, undercover agent ng NBI at grupo ni Franco Mabanta. Narito pakinggan natin. Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Siya pong naaresto sa pangingikil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez. Bago naman ang paglipat kay Mabanta, kinumpirma din ng NBI na may sabina na rin laban sa anchor at host ng kumpanya na si CJ Hero. Nasa frontline, ang balitang yan si G. Robles. Isinakay sa van na ito ang Peanut Media Gallery Network founder na si Franco Mabanta at 4 na iba pa papunta sa NBI detention facility sa Muntinlupa. Nahaharap ang grupo sa reklamong robbery extortion matapos maaresto sa entrapment operation ng NBI sa Pasig. Dahil yan sa umano'y pangingikil para hindi raw niya ikanta ang umano'y katiwalian ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pasado alas 6 ng gabi nang makapasok sa NBI detention facility sa loob ng New Bilibid Prison Compound ang grupo ni Mabanta. Bago maaresto, nakipagkita pa si Mabanta sa mga undercover agent ng NBI na nagpakilalang tauhan ni Romualdez sa isang 5-star hotel sa Makati. Tingnan mo ha, ito. Una pala talaga patay tayo dyan, may ebidensya oh. Nandyan si Mabanta. Nakipagkita ang minute na niya na pala dito, yung undercover agent na ng NBI, buisit. Dali si Mabanta dito. Kamali ka dito sir, para sa akin. Huwag mong madaliin na maging milyonaryo ka. Mas maganda pa rin kumita na sa maayos na ginagawa. Nagkamali siya dito, malaking error yung ginawa niya. Nakipag-meet talaga. Oh. Tumanggi si Mabanta nung una na kunin ang kunwaring paunang bayan ng dating House Speaker. Nagbigay siya ng bagong address sa isang exclusive village sa Pasig. Naghihintay ang kanyang mga kasama na may dalang mga maleta. Dito ilalagay ang natitirang 70 million pesos na budol money o peking cash. Maririnig pa ang boses ni Mabanta na kausap ng ahente sa telepono. Sir, tinatawag ko lang sir, confirm lang na tatama yung tao na dinulong. So si Jimmy sir, no? Tama. Sa kabila ng mga ebidensya, naniniwala ang legal counsel ni Mabanta na mahina ang reklamo ni Romualdez. When I got the details of the case and when I saw, especially in the inquest, it was then that all the more we became confident of our defense. Ayon pa, sa kampo ni Mabanta, ilalabas na sana nila ang expose video bago magkaarestuhan. Well, I saw last month the trailer and it was pretty devastating as to the allegations and how it connects to the flood control issue and corruption, and talaga actually compelling. I didn't see the entire 90 minutes, but it's ready. Una nang sinabi ni Mabanta na sinet up lang sila. Ayon naman sa kampo ng dating House Speaker, iniiba ng PGMN ang naratibo. Ang issue raw dito ay tungkol sa karapatan ng sinuman na punahin ang gobyerno. Ang tanong daw ay may nanghihingi pa ng pera kapalit ng katahimikan. Sinamantala raw ni Mabanta ang pagkakataon na tapusin ang video pero hindi agad inilabas. Hindi raw ito journalism kundi pangingikil. Samantala, kinumpirma naman ng NBI na itinuturing din na person of interest ang PGMN anchor at host na si CJ Hero. Katunayan, may sabina na raw para kay Hero. May subpoena power po ang NBI. Kung hindi po siya dumalo, bakit po sa amin magiging findings, we can go to court and file a contempt proceeding para po mapreso siya dumalo. Pumalag naman dyan ang abogado ni Mabanta. That's something I really want to clarify. CJ Hero is not one of the respondents. I don't understand this narrative that's floating around. I think it's based on a fake news. Nadali si CJ Hero dito, nadamay sa kagaguhan ni Mabanta. Yan ang mali dyan. Ako sa akin lang si CJ Hero dito, inosente siya. No? Malamang hindi niya alam na itong video na hawak nila ay gagamitin ni Mabanta para mang-extort. No? Kumuha ng pera. Kasi alam naman nila, maraming pera talaga itong si Martin Romualdez.
So, ang malas lang dito, talagang na-traitor sila dito. Kita nyo, nakipag-meeting si Mabanta. Yung meeting na pinakita, yung video na yan, tapos na sila pala nagkasundo ni Di Umano'y kampo ni Martin Romualdez. Siguro, una, nag-uusap muna sila. Paano nila nakuha yung contact ni Martin Romualdez? O baka naman may contact talaga si CJ Hero, si Franco Mabanta, dahil kito niya si BBM may contact, no? Producer Kaya nang nakontak na, akala siguro nila si Martin Romualdez pa rin, ikausap nila, hindi Nung first meeting, hindi nga tinanggap niya yung pera, no? Yung paunang bayad. So nag-set pa talaga siya ng lugar kung saan doon sila magkikita. Tapos yung lugar na yun, yung nagbigayan na ng pera, wala pa talaga doon si Franco Mabanta. Hindi, binaristo ng NBI. Nagbigay pa ng address. Doon na nadali sila. Bakit nasama si CJ Hero? O ito, bago po tayo magkomento, pakinggan muna natin ito. Yun po yung reason Kasi ang sabi ng abogado ni Mabanta, bakit dinamay si CJ Hero? Ano naman ito? Wala namang kinalaman dyan. Ito. Kaya nadamay dahil dito. Pakinggan natin. Ang nabanggit po dito ay si Mabanta tapos yung mga nahuli nyo. May isang babae, yung anchor nila, yung CJ Hero. Kasama ba talaga siya sa reklamo, sa kaso? Wala pa po siya doon sa nahuli kasi hindi naman siya kasama doon sa actual na tumanggap po ng ating pong mga mark money na dala-dala. Pero base po doon sa reklamong inihain po ng complainant po, binanggit po yung pangalan niya doon. Siguro po dahil ang ginamit sa pag-expert po sa pangingikil, yung pong video na nandoon po yung CJ Hero, yung anchor po. Ayan, mukhang nagamit niya rin, no? CJ Hero, kailangan maglabas ka dito ng paglilinaw kasi ako sa akin, anchor lang naman siya, di ba? So, yung video daw na ginagamit pang extort kay Di Umano'y Martin Romualdez, ang host doon, si CJ Hero. So, dinamay siya dito. Pero kung ako naman, host lang ako, anong pananagutan ko dyan? Nagtatrabaho lang naman ako, sinasahuran ako. Trabaho ko yan, wala akong alam kung anong gagawin nila sa video. No, basta ako, nagiging host, nagpaliwanag ako dyan na ito yung nangyayari. Pero siguro sa extortion out dyan, si CJ Hero. Kawawa naman kaya magaling pa naman to laban sa mga komunistang grupo. Ikaw, Franco Mabanta, magsabi ka ng totoo. Maraming madadamay dito sa ginagawa mo. Kagaya yung babaeng iyan, dinamay mo, no? Ako mukhang half-half na ako dito 50% na naniniwala na itong si Franco Mabanta ay talagang nang extort. 50% naman mukhang may drama na nangyayari at nagiging sakripisyo po itong si Franco Mabanta para naman magbanta itong gobyernong Marcos sa ating mga political vloggers na nagkikriticize sa gobyerno. Yan ang nakikita ko dyan. 50-50 na tayo dito Wala na, damay-damay po tumaya, anak ng kagwang Kagaya ngayon, bakit bigla akong naglabas, no? Itong si Matibag na populisin ang mga political vloggers. At ang ginamit nilang rason, itong ginawa ng Peanut Gallery Media, PGMN. Populisin daw tayo. Maglagay daw ng mga regulasyon para maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. So, mukhang drama na nga ito. Ang pinupuntarya tayo. Tayong mga nagkikriticize. Ako sa akin wala pong problema sa akin yung regulasyon. Dahil tayo, hindi naman tayo fake news maker. Your commentarista tayo, nagko-comment tayo. At ang ating kinukomentuhan, yung nangyayari, yung mga binabalita rin ng mainstream media. Kaya ako, wala akong problema kung may regulasyon dyan. Pero sana lamang, hindi lang po yung mga nagkikriticize sa gobyernong nakangiwiang panga, no? Ang kanilang populisin dito. Hindi po pwede na tayo lamang ang patatahimikin at i-regulate para pag nagkamali, kakasuhan agad. Sana lahat. Hindi lang i-single out ang mga nag-criticize sa gobyerno, kundi lahat ng mga political vloggers. I-regulate natin. Ako, noong sa Birada Aguila kagahapon, yun yung punto ko. Para lahat patas. Kung i-regulate tayong mga nag-criticize, kasama kayo, mga Ensaymada vloggers, hindi dapat kayo ligtas dito sa gawin ng NBI. Hindi po pwede kami lang. Anak ng kagwang, hindi hamak, mas marami pong mga fake news kayo na pinapalabas sa social media. Isa na yan promotor ng fake news, si Pinocchia, Claire Castro. No? Yan yung mga dapat pulisin. Nakahanap tuloy ng mga dahilan tong si Matibag. Natitibagin tayong lahat, anak ng kagwang. O ito, pakinggan natin yung sinasabi dito ni Matibag. Alam mo si Matibag, ang tindi talaga niya, no? Lahat ng spotlight nasa kanya na, anak ng kagwang. O ito, pakinggan natin, ano bang reason niya? Bakit naisip niya na populisin ang mga political vlogger, social media influencer? Sana lahat Hindi lang, ako sa akin, walang problema dyan kasi, alam nyo, hindi naman tayo fake news maker Pakinggan natin, That's actually the biggest takeaway of this case, setting aside all the noise and all the political issues na sinasabi. Ang lesson natin siguro dito is mapapulis natin yung social media na posting to be a news outfit
Parang yung conventional media natin, kayo, you are guided by KBP. Pag may ginawang kalokohan, pwede magsuspinde, magpataw ng suspension. So probably, we will put sa legislation to that effect to regulate, not to curtail, but to regulate or to give some rules and regulation on yung behavior. Kasi ang dami ngayon, na wala namang background ng journalism, hindi nagano ng journalism, mas media na. Even on the small provinces, locality, yun na yung pinupost nila. And that's very unfair to you. Na mga nag-aral talaga, may background, nagbabayad ng buwis, di ba? Kung ano yung pumapasok, inaharap talaga. So, kailangan siguro magkaroon ng regulation on this matter para maiwasan na to. Maiwasan yung ganito. Tingnan natin, wala advertisement, wala namang pinagkukuhanan ng income, pero ang laki ng pera. Kaya, ikaw sinasabing malakas yung kaso, I want to connect it doon sa initial na question. Yun yung malakas na proof na bakit may malaking demand na gano'n. Bakit yung video na yan, last year pa pala ginawa, nasa kanila naman, nandun naman sila last year pa, bakit hindi lumalabas? Ibig sabihin dito, there is no intention of putting out this video. The intention is to get a big payout, malaking kikita, which is 350 ang original, down to 300. So pag binili ka ng history, they're trying to build up. Sabi sila, nag-research ng mahaba. O siyempre, parang nag-produce siguro ng isang pang blockbuster na pelikula, na kailangan blockbuster din ang kita, di ba? Okay, ano lang ako dito ha. Hindi ko sa kubo kinakampihan itong si Matibag. May punto rin siya dito, no? Na kung wala kang purpose mong extort, bakit hindi mo inilabas yung video mo na last year mo pa ginawa? Bakit kailangan mo pa talaga makipag-negotiate dito sa subject ng video mo, which is si Martin Romualdez? Ano po yung purpose mo? Pera. Pera ho talaga. Yan ang maliwanag doon kasi from 350 million daw, bumaba, nagkatawaran, nagiging 300 million. So, apat na trans yung ginagawa. So, 75 million every transaction. So, gaano ba kabigat yung video ni Franco Mabanta na pwedeng mapabagsak si Martin Romualdez? Tingnan mo ha. Mukhang nakukuha na rin natin yung pattern na ito. Ito ay talagang drama para sa akin. 50% drama. 50%. Tangina mo, Franco, extortion, nagkamali ka. Parang gano'n ang nangyayari na 50-50. Kasi lumabas na eh. Ito na ho yung pinaka-main purpose nila. Populisin tayong mga DDS vlogger. So ang gusto na ni Matibag, magpasa ng batas. Kasi unfair daw sa mga journalist na nag-aaral ng journalism, mass communication, na tayong mga political vloggers ay malaya tayong maghayag at magsalita dito na para bang mistulang mga journalist na rin. Oh. Hindi po kasalanan namin yan, Matibag, sa totoo lang. Kasalanan yan ng mga journalist, mga mainstream media. Bakit po? Kasi kayo, mga mainstream media, bias po kayo. No? Marami rin po kayong hindi inilabas na katotohanan. Ang direksyon ninyo ngayon ay pabagsakin ang mga Duterte. Hindi po ganyan ang mass media. Alam mo, sa totoo lang, masinahangaan pa namin yung mga political vloggers na nagsasalita, nagkukomento, at hinimay-himay ang lahat ng issue. Hindi yung pinagtakpan ng katotohanan. Hindi namin kasalanan na yung mga political vloggers ay pag nagtutok ng kanilang cellphone, ay makakuha agad ng video at pinopost sa kanilang mga channel. Kasi meron tayong social media. Nag-evolve yung social media. Pasensya na kayo mga journalist na nauungusan namin kayo. Dahil kami, hindi dinumero ang aming mga sinasabi dito. Anong ibig sabihin ng hindi dinumero? Wala pong pumipigil sa amin magsalita. Wala pong nagbibigay sa amin ng script. Wala pong nagmamando sa amin. Totally independent kami sa aming mga channel. Na kung ano ang iko-content namin, ano ang aming sasabihin dito, amin yun. Kaya nagustuhan po ng mga netizen ang aming mga content. Dahil totoo kami. Except sa mga bubunistang tanganista, puro mga fake news yan eh. No? Hindi na ho namin kasalanan yan. Kung sinabi mo, kayo nag-aaral kayo ng journalist, samantala yung iba hindi nag-aaral. Nasa digital age na po tayo ngayon eh. May social media. Basta marunong ka magsalita, marunong ka mag-analyze, may YouTube channel ka, may FB page ka, malaya tayo mag-post. Bakit Matibag? Malaya tayo mag-post. Dahil nasa demokrasyang bansa po tayo, nandiyan Article 3. Freedom of expression at freedom of speech sa ating batas. Bakit po tayo, bakit po tayo pipigilan magsalita? Nasa digital age tayo. Hindi namin kasalanan yan. No, na kami ay tinatangkilik. Pero anyway, ako, wala naman akong problema dyan sa regulasyon. Basta lahat ng mga political vloggers. Pro Marcos ka man, anti-Marcos ka man, pro Duterte ka man, anti-Duterte ka man, pinklawan, dilawan ka man, sumasakay lang naman yan sa isyo. Kasama kayo dito. Walang exemption dito. Kasi ang masama dyan, kung magkaroon ng regulasyon, itong gobyernong nakangiwi ang panga, kasi gusto nila parang kagaya ng kapisanan ng broadcasting ng Pilipinas. Yun yung yun yung komento ko. Gusto ko dyan. Merong magbabalanse. Merong regulasyon na susundin. Kasi ang mga Duterte dito biktima eh. Walang patas na nangyayari. Kami, yung komento namin, sa katotohanan kami. Meron kaming sinusunod. Na sarili naming panuntunan, na alam namin hindi kami makasagasa at hindi fake news yung nilalabas namin. Kagaya nito, Mr. Matubag, Matibag. Nag-content kami. Ano ba yung pinakabasihan namin sa content? Yung balita ninyo, mainstream media, statement mo. Fake news ba? Kung hindi kami sasang-ayon sa inyong mga sinasabi? Malamang hindi ho. That's part of freedom of expression at freedom of speech. What for example, meron kaming nakikitang video sa social media. Sa tingin namin, maayos naman yung video, hindi naman fake news, galing naman sa mainstream media din, kinukuha namin. Kagaya ho ito, kinukomentuhan namin, walang fake news dyan. Kaya ako sang-ayon ako sa mga regulasyon na yan. Sige. Pero nga, dapat lahat i-regulate. Hindi lang kaming mga DDS na nagka-criticize. Baka kasi kami lang ang pag-initan ninyo, tapos ipakulong nyo kami lang din. Apot, ang naman talaga. Ikaw ba Matibag?
Ako sa akin wala pong masama dyan. Okay ako dyan. Basta maayos yung panuntunan at hindi masagasaan yung freedom of expression at freedom of speech. Kailangan isang alang-alang pa rin natin yan. Dahil nasa demokrasyang bansa ho tayo. Pero, kung ang purpose lamang ninyo, gusto nyo kaming populisin, no? Para wala nang mag-criticize sa gobyernong Marcos at malaya kayo yung ibang mga political vloggers, mga ensaymada vloggers na makapag-criticize sa mga Duterte, hindi pwede yan. Magkagulo tayo dyan. Hindi pwede. Kasi, yung social media ngayon, hindi mo yan mapipigilan. Kasi kumikita rin po ang gobyerno dyan sa social media, YouTube, di ba? Facebook, kumita ang gobyerno dyan. Kung ipatigil mo dyan na Facebook, bahala kayo, ipatigil nyo yung Facebook, total, di naman ako kumikita dyan. Choice ninyo yan. Pero kung ang YouTube, pakialaman ninyo, putang ina, hindi pwede, dito lang ako nagkaka-revenue eh. Hindi, nagiging totoo lang ako. Kasi sa YouTube, ako monetize man ako dito, no? May pakulay, ayan, super thanks. Dito kami kumukuha, matibag ng kita sa revenue ads. Pero doon sa Facebook, wala talaga kaming pakinabang doon. Pure talaga, yung charity para sa mga Duterte. Ang masaklap lang dito, anak ka ng kagwang Franco Mabanta, nagpagamit ka ba kay Bungit? O talagang trinidor ka ng tito mong nakangiwi ang paka? Kala mo niyo tayo? Kasi putang ina, napunta na tayo sa populisin kami mga political vloggers dahil sa'yo eh. 20,000 lang naman yung piyansa dyan sa extortion mo. Ano ba talaga? Pakitanong nga yung tito mo at tita mong si Baki at saka si Bungit. Kasi kami ang tinamaan, wala naman kaming alam dyan sa mga pinanggagawa mo dyan sa PJMN. Oh, pati itong si CJ Hero. Puta, nadamay rin ito. Alam ko sa akin ang babaeng ito hindi po wala sa mukha niya yung pagiging extortion. Extortionist, tama ba? Tama, extortionist. Teka lang. Kasi nga, maayos naman yung content ng CJ Hero, napanood ko sa kanyang channel. Pero si Mabanta, bigla lang lumabas, nagkalit-silit na. Mukha pa lang ni Mabanta, di pagkakatiwalaan ito. Tangin na, umarap ka sa mga demonyo, dali ka. Anyway, bahala po ang taong bayan, mag-isip at maghimaymay sa lahat ng issue. Ito na ba ang dahilan para patahimikin ang mga DDS political vloggers? O lalaban pa rin tayo hanggang sa dulo ng walang hanggan? At Duterte